Sa 16 na taong paglalaro ni Manu Ginobili sa NBA, ay alam niyo ba na halos kaliwang kamay lamang ang kanyang ginagamit? I wanted to go left. If I couldn't go left, then I would make some sort of move to go back left. Bagamat alam na ito ng kanyang mga nakakaharap ay hindi pa din siya mapigilan dahil sa kanyang bilis, talino at syempre ang kanyang matinik na Eurostep ay kahit na sino ay nahihirapan siyang bantayan. He's just herky-jerky, crafty. I mean, I know he's going left, so I tried to stop and I just looked at coach like, hey man, you know, I don't move my feet that fast. Kaya naman sa video na ito ay halina't balikan natin ang kwento ng buhay ni Manu Ginobili at alamin kung gaano nga ba siya kagaling. I've gone cold. Ginobili on the finish! Flushes it with the left hand! June 26, 1999, nang matalo ng San Antonio Spurs ang New York Knicks. Pinangungunahan nito nila David Robinson aka The Admiral at ang 1997 number 1 draft pick na si Tim Duncan, dahilan kung bakit nasungkit nila ang kampeonato. Well, makalipas ang ilang linggo ay napag-usapan ni R.C. Buford, general manager ng San Antonio Spurs at ni Coach Greg Popovich ang paparating na NBA draft. Ano nga ba ang kailang gagawin sa 29th at 57 draft picks na nakalatag sa kanila? Natapos ang kailang pag-uusap at ang goal nila ay trade na lamang ang 2 draft picks na ito upang makapag-acquire ng mga win-now talents. Agad namang na-trade ang 29 draft pick, pero sa kabilang banda ay ni isang team ay walang gustong kumuha sa kailang 57 draft pick. Dahil sa napanood ni R.C. Buford sa FIBA Championship Under-22 sa Australia si Manu Ginobili at dahil sa natandaan din siya ni Coach Greg Popovich na isang magaling na player sa national team ng Argentina, ay nang dumating ang 1999 NBA draft ay pinili siya ng San Antonio Spurs. Sumatotal mga repa ay 3 taon ang hinintay ng prangkisa bago nila makuha ang serbisyo ni Manu. Bagamat siya ay na-draft sa NBA ay hindi siya agad pumirma ng kontrata. Instead ay muli siyang bumalik at naglaro sa Europe. Naging sulit naman yon mga repa dahil nasungkit nila ang kampeonato at siya ang naging finals MVP sa EuroLeague. Bukod pa dyan ay tinanghal din siya na Italian League MVP noong 2001. Dahil sa kanyang mga nagawang achievements sa maigsing panahon ay masasabing handang-handa na talaga si Manu para pumasok sa liga. Kaya naman nang dumating ang 2002-2003 season ay sa edad na 25 ay pumasok na siya sa NBA. Sa kanyang rookie season ay hati ang opinyon ng karamihan. Merong bumilib at meron din namang ibang nagsasabi na hindi pasok ang kanyang playstyle sa sistema ng Spurs. Nakilala kasi ang San Antonio na mahilig magpaikot ng bola at planado ang bawat galaw. Pero heto, pumasok sa kanila si Manu na merong awkward na playstyle. Left-hand finishes, athletic drives, crossovers, bullet and no-look passes at syempre, hindi mawala ang Eurostep. Yan agad ang inilatag na galaw ni Manu Ginobili sa kanyang rookie year. Bagamat maganda ito sa paningin ng mga manonood ay hindi talaga pabor si Coach Greg sa ganitong playstyle, kaya naman lagi siyang nasisigawan nito. Dahil sa medyo out of control pa ang laro ni Manu ay sa 69 games niya sa kupunan ay 5 beses lamang siyang naging starter at nag-average lamang ng 7.6 points per game. Ganun pa man ay natapos ang season na yun at nagkaroon sila ng 60-22 na record, dahilan kung bakit nakuha nila ang first seed. Sa kailang pagpasok sa playoffs ay naging malaking tulong talaga si Manu. Maituturing na siya ay missing piece ng San Antonio Spurs tungo sa kampeonato. Well, nilaglag nila ang Phoenix Suns, Los Angeles Lakers at Dallas Mavericks at lahat ng mga ito ay tinapos lamang nila ang series sa Game 6 dahilan kung bakit nakapasok sila sa NBA Finals. And against the New Jersey Nets ay talaga namang nagpakitang gila si Manu Ginobili para maiuwi ang kanyang unang kampeonato at pangalawa naman ng kanyang kupunan. Natapos ang series na yun mga repa noong Game 6. Matapos ang ilang championship run ay marami ding natutunan si Coach Greg Popovich. He goes, my mom, this is what I do. And from that day on, we pretty much let him do what he does. So he taught me to be a little bit more patient, to widen my horizons, think out of the box a little bit more. And it was great. Sa sumunod na season 2003-2004 ay muli ulit sila nakapasok sa playoffs upang madepensa ng kanilang kampeonato. Napatumba nila ang Grizzlies, yun nga lang ay kinapos sila at natalo sa Los Angeles Lakers noong Game 6. Bagamat bigo silang makuha ang kampeonato ay sa taon din yon ay naglaro si Manu Ginobili sa Argentina's national team para sa 2004 Olympics at anime showcase niya dito ang kanyang winning mentality at leadership. Napatumba kasi nila dito ang Team USA mga repa.
At isa ito sa legasiyang hindi na mabubura sa kasaysayan. Baruin nyo, solido ang lineup ng Team USA that time. Andyan sila Dwayne Wade, Allen Iverson, Stephen Marbury, Carmelo Anthony, Tim Duncan at nandyan nga din si LeBron James. Bagamat bigatin ang lineup ng Team USA ay hindi ito umubra sa puso na ginawa ng Argentina dahil sa pangunguna ni Manu Ginobili. Natapos ang Olympics at nasungkit nila ang gintong medalya at siya ang itinanghal na MVP matapos silang matalo ang Italy sa gold medal match. Dako na tayo sa 2004-2005 season. Dito yung nabigyan na siya ng magandang minuto, 29 minutes playing time per game. Umabante na din ang kanyang stats mga repa. Nag-average na siya ng 16 points, 4.4 rebounds at 4 assists. Bagamat retired na si David Robinson ay dito na din nagumpisang umusbong ang San Antonio Spurs Big 3 na pinamumunuan nila Tony Parker, Tim Duncan at Manu Ginobili. Muli nilang pinagharian ng Western Conference. Pinataob nila ang Denver Nuggets, Seattle Supersonics at Phoenix Suns dahilan kung bakit nakapasok ulit sila sa NBA Finals. Dito yung nakabangga nila ang dominanting team at defending champion na Detroit Pistons. Andyan sila Chauncey Billups, Tayshaun Prince, Rip Hamilton, dalawang Wallace na si Ben at Rashid. Naging matindi talaga ang kailang bakbakan at umabot pa ito ng Game 7. Pero sa huli ay mas nanaig pa din ang San Antonio Spurs kung kaya't nakuha ni Manu ang kanyang ikalawang kampiyonato. Sumatotal ay nag-average siya noong playoffs ng 21 points, 6 rebounds at 4 assists. Bagamat hindi siya ang itinanghal na Finals MVP sa kailang kampiyonato, ay siya naman ang isa sa naging susi sa kailang pagkapanalo. Sa sumunod na season 2005-2006, dito ay gusto nilang kunin ang back-to-back championship pero sa kasamaang palad ay nadali ng injuries ang mga players at isa na dito si Manu Ginobili na nagkaroon ng ankle injury. Bagamat nakapasok sila sa playoffs ay pagdating ng semifinals ay naresbakan at napatumba naman sila ng Dallas Mavericks. Ngunit next season lang mga repa, 2006-2007 ay naging maganda talaga ang taon na yun para sa San Antonio Spurs. Kahit siya ay napunta na sa second unit ay malugod niya itong tinanggap. Sakripisyo na naging malaking tulong para sa team. Isang patunay mga repa na napaka-humble at walang ego talaga itong si Manu Ginobili. Dahil sa panibagong rotation na ginawa ni Coach Greg Popovich ay lalo pa naging solido ang timpla ng kanilang laro. Muli silang nakapasok sa playoffs at pinagharian muli ang Western Conference. Napatumba nila ang Nuggets, Suns at Utah Jazz. Kaya naman muli ulit silang nakapasok sa NBA Finals. Dito yung nakaduelo nila ang batang team na Cleveland Cavaliers na pinangungunahan ni LeBron James at hindi ito nakapalag sa grabing sistema ng Spurs. Naswep nila ang Cavs dahilan kung bakit nakuha na ni Manu ang ikatlo niyang kampiyonato. 2007-2008 season. Dito yung napirma na talaga sa second unit si Manu Ginobili. Ganun pa man ay mas malaki naman ang kanyang nakukuhang minuto kumpara sa kanyang mga kapalitan. Ang naging sistema kasi ni Coach Greg Popovich mga repa ay si Manu Ginobili ang ginagawa niyang spark plug para sa bench para kahit na nakaupo sila Tony Parker at Tim Duncan ay siya na ang bahalang kumumpas at magdikta ng kailang pace sa opensa at depensa. Mantakin nyo, bench player lamang siya pero nag-average siya ng 19.5 points, 5 rebounds at 4.5 assists. Kaya naman di na nakakapagtaka kung bakit siya ang itinanghal na 6 Man of the Year noong 2008. Well, nakapalag naman ang Spurs noon sa playoffs mga repa. Gusto nilang kunin ng back-to-back championship. Yung nga lang ay hindi na nila kinaya ang Los Angeles Lakers na pinangungunahan ni Kobe Bryant. Tinapos lamang ng Lakers ang series noong Game 5. 2008-2009, dito ay 44 games lamang siya nakapaglaro sa regular season. Bagamat nakapasok ulit sila sa postseason ay hindi naman siya nakapaglaro sa buong playoffs. Dahil sa pilay at kulang ang lineup ng Spurs ay napatumba din agad sila sa first round ng Dallas Mavericks. Talon tayo sa 2012-2013 season. Dito ay kasama na sa kanilang lineup si Kawhi Leonard. Sa season na ito ay 35 years old na si Manu Ginobili pero ika nga nila, kalabaw lang ang tumatanda. Sa kabila ng 23 minutes playing time per game lang ang naibibigay sa kanya ay nag-average pa din siya ng 12 points, 3.4 rebounds at 4.6 assists. Bukod kay Kawhi ay naandyan na din sila Danny Green, Patty Mills at Boris Diaw. Tapos dagdag mo pa na maasahan din ang kanilang mga bigs. Kaya naman sa pagkakataong ito ay muling naging contender ang San Antonio Spurs. Dahil sa paunguna nila Manu Ginobili, Tim Duncan at Tony Parker ay muli nilang na-dominate ang Western Conference at nakapasok muli sa NBA Finals na kung saan nakabangga naman nila dito ang pader na kupunan ng Miami Heat na pinamumunuan nila Dwayne Wade, Chris Bosh at LeBron James. Hindi naman nagpadaig at pumalag naman ang mga veterano. Nakalamang pa nga sila sa serye
Pero dahil sa game-tying 3-pointer ni Ray Allen noong Game 6 ay naisalba nito ang Miami Heat at pagdating ng Game 7 ay napunta pa sa Miami ang momentum na naging dahilan kung bakit nasungkitan pa sila ng kampiyonato. Siyang tunay nga mga repa na marami talagang posibleng mangyari sa bawat series. Brain nyo mga repa, ginto na, naging bato pa. Bagamat bigo silang makuha ang kampiyonato ay ito naman ang kanilang naging gasolina upang lalo pang pagbutihin. Kaya naman sa sumunod na season ay 6 ay naging leon ang San Antonio Spurs. Na-dominate muli nila ang Western Conference at muli sila nakabalik sa NBA Finals. Dito ay nakabangga nila ang Miami Heat. Rematch na maituturing. Kitang-kita yung gigil sa San Antonio Spurs na makabawi talaga ang mga repa. Naipanalo nila ang Game 1. Nakuha naman ng Miami ang Game 2. Pero pagdating ng Game 3 hindi na ulit nakakuha pa ng panalo ang Miami Heat. Natapos ang series na yon noong Game 5. Kaya naman sa pang-apat na pagkakataon ay nakatikim muli ng kampiyonato si Manu Ginobili. Ito na ang kanyang pang-apat at huling kampiyonato. Matapos silang makuha ito ay dito na din unti-unting nawala sa eksena ang Spurs, partikular na ang kailang Big 3. 2016 nang opisyal lang magretiro si Tim Duncan. Nagkakaedad na din itong sila Manu Ginobili at Tony Parker. Kaya naman nang dumating ang 2017-2018 season ay dito na siya nagpasya na maglaro sa kanyang huling taon. 40 years old na siya that time pero kahit papano ay nabibigyan pa din siya ng minuto. Nag-average pa din siya noon ng 9 points, 2.2 rebounds at 2.5 assists. Nakapasok pa nga sila sa playoffs mga repa. Yun nga lang ay agad din silang napatumba sa first round ng Golden State Warriors. So matotal ay 16 na taon niyang ibinigay ang kanyang serbisyo sa San Antonio Spurs at pagdating ng August 27, 2018 ay opisyal na siyang nagretiro. Well kayo mga repa, isa din ba kayo sa humanga at bumilib sa hari ng Eurostep na si Manu Ginobili? Comment down below.